Yung bigla kang nag-crave sa bibingka pero walang mabilhan. Gamit lang ang kawali mga mare ay madali lang palang gawin ito. Kaya tara, luto tayo. Mag-ready lang ng 2 mixing bowl para sa ating wet and dry ingredients. Sa dry muna tayo mga mare. 1 1/2 cup rice flour. Tapos 1/2 cup all-purpose flour. Sieve lang natin para walang buo-buo. Next, 1 tablespoon baking powder. Tapos 1 cup and 2 tablespoon ng white sugar. Pwede rin kayong gumamit mga mare ng light brown sugar o yung tinatawag nila na wash. Mix lang natin mga mare, tapos itabi muna natin dahil dito naman tayo sa ating wet ingredients. First, lagay tayo ng 3 medium-sized egg. Tapos 200 ml ng coconut cream o yung unang tigas sa nyog mga mare. Coco mama, baka naman. Maglalagay nga rin pala tayo mga mare ng 3/4 cups ng fresh milk. Pwede rin ng evaporated milk. Kung wala rin kayong pang-measure gaya ko, ang katumbas niyan mga mare ay 3 1/4 cup. Next naman ay 1/4 bar ng butter or margarine. Tinunaw ko lang sa microwave mga mare for 20 seconds. Tapos haluin muna natin itong ating mixture bago natin ilagay yung melted butter. Ngayon naman mga mare ay pagsasamahin na natin ang ating wet and dry ingredients. Kalahati lang muna yung nilagay ko. Haluin lang natin tapos ilagay na natin yung another half ng wet mixture. Pagkatapos mahalo ng mabuti, dito naman na tayo sa kalan mga mare. Nagpakuha ako kay daddy ng dahon ng saging. Tapos papadaanin lang natin ito sa apoy para lumambot at hindi tayo mahirapan kapag nilagay na natin sa kawali. Sakto at bare months na mga mare. Alam kong ang iba sa inyo ay nag-iisip na kung ano ang pagkain na pwedeng ibenta. At itong ang ginagawa nating bibingka sa kawali ay pwedeng-pwede ipang negosyo. Mura lang kasi ang kakailanganin na puhunan at napakadali lang din sundan ang recipe. Kaya kayang-kaya nyo ito gawin mga mare. Ginupit ko nga rin pala itong mga sobrang dahon sa gilid ng kawali para pantay-pantay at magandang tignan kapag naluto na itong ating bibingka. Bago natin ilagay sa kawali yung mixture, nagdagdag pa nga pala ako mga mare ng grated cheese para mas masarap. Ito ay optional lamang mga mare, depende sa inyo kung gusto nyong maglagay. At pwede rin nga pala kayong maglagay ng laman ng buko. Ngayon naman ay papahiran na natin ng melted butter itong ating dahon ng saging. Siguraduhin na malalagyan natin lahat, pati itong gilid ng ating kawali. Pagkatapos ay ilalagay na natin itong ating mixture. Huwag nating pupunuin ng kawali mga mare dahil aalsa pa yan mamaya habang niluluto. Takpan lang natin tapos lulutuin natin yan sa pinakamahinang apoy sa loob ng 30 minuto. May sumobra pa dito sa ating mixture mga mare kaya nanguha pa ako ng maliit na molde. Nilagyan ko lang muna ng baking paper dahil sa oven na natin ito isasalang mga mare. Tapos pahiran lang din natin ng melted butter. Bali mamaya mga mare kapag luto na ito, maikukumpara natin yung luto sa oven at luto sa kawali. Isasalang lang natin ito sa preheated oven, 150 degrees Celsius, tapos iset lang natin ng 10 minutes muna. Iaahon natin yan mamaya para sa toppings. Habang niluluto ang ating bibingka, i-ready naman na natin yung pang toppings. Mag-slice lang tayo ng isang itlog na pula at maglalagay rin tayo ng quick melt cheese. Pero depende sa inyo kung anong cheese ang gusto nyong gamitin. Pati kung anong gusto nyong design sa ating toppings. Pwedeng slice, pwede ring grated na cheese. Bali medyo luto na nga itong ating bibingka sa kawali, kaya nilagay ko na itong ating toppings. Hindi natin siya ilalagay sa umpisa mga mare dahil lulubog itong ating keso at itlog na pula. Takpan lang natin uli mga mare at lutuin for another 10 minutes. Nilagyan ko na nga rin pala ng toppings itong nakasalang sa oven. Pagkatapos ay ibabalik na natin at hintayin lang natin na matunaw yung cheese niya sa ibabaw.
Palagay ko ay luto na itong nasa kawali natin mga mare, kaya i-check lang natin gamit ang toothpick or stick. Medyo may sumasama pa sa stick pero hindi naman na ganun kabasa, kaya tingin ko ay pwede na yan. Ilipat na natin sa ating serving plate. Tignan nyo naman mga mare kung gaano kaganda yung pagkakaluto. Meron pang toast mark sa gilid. At sobrang bango rin nito mga mare. Excited na nga akong tikman. At pinahiran ko pa mga mare ng melted butter sa ibabaw para mas masarap. Pwede rin kayong maglagay dito ng nyog at asukal na puti. Halos pareho lang yung lambot mga mare nitong niluto sa oven at niluto sa kawali. At ayan, kain na tayo mga mare. Thank you for watching. Follow me para updated ka sa next video natin.